Meron ako napanood dito na video, no? Ang daming gumawa ng reaction video dito. So, nung tinignan ko itong video niya, naka 2 million na yung views. Sana all nagba-viral. Gagawa natin ito ng reaction video kung ano ba yung mga pwede nating gawin kapag mangyari ito sa account natin. Video na to ay galing kay Madam Eden Suarez. So, gipalo ko na ito si Madam Eden Suarez. Alam niyo, hindi makatarungan si Meta. Hindi ko matanggap sa sarili ko yan. Hindi ko matanggap ang ginawa mo, Meta, sa akin. Kasi, hindi ko matanggap yung ginawa mo. Pula ang dashboard ko. 5 ang upload kong video. 5 araw-araw. At ginagawa kong kabaliw-baliw ang video ko. Nag-i-engage ako ng tama sa kapwa ko creator. Tinatapos ko, nagko-comment ako, nagre-react ako. Nagla-live pa ako araw-araw. Tapos ginawa mo rin ang aking dashboard. Hindi ka makatarungan, Meta. Hindi ka makatarungan, hindi ko matanggap. Matanggap ko kung naging red ang dashboard ko. Kung hindi ako nag-upload ng video. Tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko nung naging red ang dashboard ko, pero hindi makatarungan. Araw-araw 5 video. Lahat na dumadaan sa dashboard ko, ini-engage ko ng tawa, tinatapos ko. Nagla-live ako kahit na inaantok ako, kahit pagod ako, tinitiis ko, makapag-live lang ako. Kaya hindi makatarungan yung ginawa mo sa dashboard ko na kulay red. Kahapon, yung aking engagement nasa 50,000K. Tapos yung reaction ko, nasa 169 yung reaction ko. Pero ngayon, napakababa. Okay lang sana gawin mong red ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload. Kung i-upload ko isang video lang araw-araw, kung nag-i-engage ako, balik engage. Pero hindi ko matanggap talaga. Hindi ko matanggap yan. Makatarungan, hindi makatarungan. Tama, alam ko wala akong pagkakamali. Wala talaga. Nagre-react talaga ako. Tinatapos ko ang video, nagko-comment ako. Hindi ko matanggap. Ginawa mo red ang dashboard ko. Hindi ko matanggap. Pagod na pagod ako. Nagpupuyat ako sa mga content ko. Nagpupuyat ako. Nagbibidyo ako. Tapos ini-edit ko pa. Nire-replyan ko yung comment section kahit madaling araw hanggang alas 3 araw-araw akong napupuyat. Nasusunog pa yung niluluto ko sa kaka-reply ng mga comment. Instead na may ulam ako, wala na akong ulam. Kakasagot ng reply. Kaka-edit ng content tapos yung ulam ko nasunog. Akalain mo yan, Meta? 5 video, bakit ginawa mo red? Kapagod ko! Napupuyat ako! Puyat na puyat ako sa kakagawa ng content para lang magawa ko yung 5 video araw-araw. Bakit ganon? Bakit masyado kang mapagbiro? Tapos yung sahod ko, i-hold mo pa. Effort na ako. Ano pang gusto mo, Meta? Gusto kitang ipatulpo. Gusto kitang ipatulpo. Hindi tama yung ginagawa mo sa akin. Napaka-unfair mong tao. Napaka-unfair mo, Meta. Sobrang napapagod na ako. Akalain mo, 5 video maghapon, i-edit ko pa. Iba pa yung pagre-reply ko sa comment section. Tapos ganito yung ganti mo sa akin. Napaka-ano mo naman. Ang sarap mong ipatulpo talaga. Sobra, ipapatulpo talaga kita kung makita lamang kita. Napaka-unfair mo. Sobra ka. Hindi ko matanggap yan. Naging red ang dashboard ko.
So pag-usapan natin ang concern nito ni Madam Eden Suarez. So shoutout sa iyo Madam Eden Suarez, sana okay ka na ngayon. So about dito no sa pamumula ng professional dashboard. So ito papakita ko itong professional dashboard ko ha. So kung napapansin niyo, nagre-red siya. Last time 2 million itong reach, tapos itong engagement 2 million din siya. Then dito sa net follower, so mga 50 ito, mga 50k, mga ganun. Dito sa may 3 second video views, so mga ano din ito, 3 million to 4 million ito. Pero kung napapansin mo ngayon, ang baba. Tapos yung followers ko dito, 385. Sa isang araw, parang makakakuha lang ako ng 1,000 followers. Dati 3 to 5,000 followers yung nakukuha ko isang araw. Pero ngayon, yung 1,000 followers parang mahirap pang makuha. So, explain ko sa inyo yung professional dashboard. Kasi, ang dami talagang naguguluhan dito sa pamumula ng professional dashboard. Paulit-ulit ako nagsasabi dito na wag nyong problemahin yung pamumula ng professional dashboard. Kasi itong professional dashboard natin, comparison lang ito. Kung maganda yung performance ng mga video natin previous month, tapos this month, parang mahina. So, bababa talaga yan. Magmaminus yan. Pero kapag mas maganda yung performance mo this month, so magpa-plus yan, magi-green yan. So, next month naman, kapag kunti yung sa reach, dito sa may engagement, sa net followers, sa 3 second video views, so magkukulo red yan. So, wala siyang problema kapag namumula yung professional dashboard natin, hindi siya nakaka-apekto sa account natin. So, yun lang, kunti yung reach or kunti yung possible na naabot ng mga video natin, kunti yung engagement, so kunti yung nagre-react sa mga video natin, kunti yung nagpa-follow, at kunti yung nanonood sa mga video natin. So, normal lang yun kasi hindi naman araw-araw Pasko, di ba? As long as wala kayong violation, walang problema na namumula yung professional dashboard ninyo. Ito namang engagement, So, nabanggit dito ni Madam Eden na nag-engage daw siya, nagre-react siya, tinatapos niya yung video. Actually, kapag tayo yung nanood, so sample ikaw, nanood ka sa video ko. So, nag-engage ka sa akin, tinapos mo yung video ko, nag-react ka, nag-heart ka, nag-like ka, nag-comment ka, nag-share ka. So, ang makakakuha ng engagement nun, ako. Kapag hindi kita balikan, hindi kita ilalike or i-share, hindi ako magko-comment, hindi ako magre-react. So, hindi ka makakakuha ng engagement galing sa akin. So, kapag po kayo yung nag-i-engage, so ang nakakakuha po ng engagement doon, yun yung pinapanood ninyo na video. Yun yung may-ari ng account na yan. So, hindi po porket na nag-engage kayo, nanood kayo, nag-follow kayo, or nag-like kayo, nag-share kayo, automatic makakakuha kayo ng engagement. So, makakakuha lang kayo ng engagement kapag mag-engage din sila sa inyo pabalik. Hindi pwedeng ikaw lang, kailangan vice versa ito. So, manood ka sa video ko, mag-engage ako, mag-comment ako, mag-like ako, mag-share ako. So, kung ano pa yung reaction na ibibigay ko sa video mo, ganun din yung gawin mo. So, pareho tayong makaka-benefits ng engagement. Makakakuha ka ng engagement sa akin, makakuha din ako ng engagement sa iyo. Yun, kailangan vice versa tayo. About naman dito sa pag-upload ng 5 video, kasi ito si Madam, 5 video yung ina-upload niyang Reels. So ako din last time, kung naalala nyo yung mga previous video ko dati pa, so 6 na video yung ina-upload ko araw-araw. Hindi talaga ako bumababa sa 6 na video. Pero kahit 6 na video yan, namumula pa rin yung professional dashboard ko. Kasi hindi pare-pareho yung nagiging ko na views. Kasi kahit naman 10 yung i-upload natin araw-araw, tapos hindi tayo nakakakuha ng enough na views. Kunting views lang. Tapos previous month, marami yung views mo. So, mamumula talaga yan kasi hindi mo na-cover up yung previous month na marami kang nagiging na views.
Kasi minsan kahit isa, dalawa or tatlong video lang yung i-upload natin. So may possible pa na meron tayong isang video na mag-viral. So makakagain tayo ng views. Pero kung trip ninyo talaga na mag-upload ng maramihan, okay, walang problema. Kahit ako ginagawa ko yan dati. Kasi nga, siyempre ako naman marami-rami na akong followers tapos medyo marami-rami na rin nanonood. So hinahabol ko rin yung views para siyempre more views, more earnings. So about naman dito sa pagla-live streaming, ang iniisip kasi nila na kapag umakyat sila sa mga nagla-live streaming or nasa baba sila nanonood sa live streaming, makakagain din sila ng engagement. Nadagdagan yung 60,000 engagement nila na requirements for in-stream ads. So hindi po, mali po yun. So kapag po, sample ako mag-live, umakyat kayo sa live ko. So nag-usap-usap tayo sa live ko. Tapos kung hindi, nandyan lang kayo sa baba, nanood kayo sa live ko. Kapag umakyat lang kayo dyan or nag-stay sa live ko, ang makaka-benefits nun ako. Ako kasi ako yung nag-live. Pero kapag balikan ko kayo, manood ako sa video ninyo, magre-react ako, magpapalo ako, so nakakakuha kayo ng engagement sa akin. So vice versa tayo dito. Pero kung sabihin ninyo na umakyat lang kayo sa live ko para makakuha kayo ng 60,000 engagement, so hindi po kayo makakakuha nun. Kung gusto nyo po na makakuha ng 60,000 engagement, so kayo po yung mag-live. Kung gusto nyo magpaakyat ng live or gusto nyo na mayroon lang mga tao na mag-stay sa live ninyo, pwede naman. Pero hindi po kayo makakuha ng engagement or 60,000 minutes view para sa in-stream ads kapag nakikiakyat lang kayo sa live at nanonood lang kayo sa live. Kung babalikan kayo, so possible na makakagain kayo ng engagement at the same time followers kapag yung mga tao sa live streaming or yung host, babalikan kayo. Yun. Pero kapag ni isa walang bumalik sa inyo, wala kayong makukuha na engagement. Yun. Gusto nyong makuha yung 60,000 engagement, so mag-live kayo. Para kayo yung makakuha ng requirements for in-stream ads. So about din dito no sa pagka-on hold ng earnings ni Madam. So kagaya sa akin kasi 'di ba na demonetize yung account ko na Tomboy TV. So na-hold din yung earnings ko. So as long as na hindi bumalik yung account ko, so hindi ko pa yan makukuha. Naka-hold yan. So sa'yo Madam, kung wala ka namang problema sa account mo, kung naka-hold yan, ang possible dyan, hindi ka pa umabot sa 100 threshold or naabutan ka na ng cut-off. So mostly ganyan yung situation dyan. At kung may violation ka, so possible talaga na ma-hold. Pero kapag wala kang violation, so makukuha mo yan. Huwag kang mag-alala. At about dito sa pagpapatulpo, so hindi natin pwedeng ipatulpo si Meta kasi hindi naman tao yan, system yan. So di ba napapansin nyo nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng violation kahit wala naman. So system kasi yan, nakaprogram na yan. So kapag magpa-review tayo, mag-appeal tayo, so yun totoo ng tao yung magre-review ng account natin. Lahat dito system na, nakaprogram na yan. Hindi natin pwedeng patulpo si Meta. Nawa din ako dito kay Madam kasi yung iyak niya talaga ba parang masakit na masakit talaga. Pero ganun lang talaga no. So andito tayo sa Facebook para mag-enjoy at the same time siyempre ma-monetize para kumita. Pero wag niyong masyadong alam mo yun na parang stressin niyo yung sarili niyo na dumating kayo sa time na ganyan mangyari kahit na namumula yung professional dashboard tapos ma-stress na kayo. So wala na. So, di ba, madidepress kayo dahil lang dyan. So, paano na lang katulad ko na demonetize nga. So, di ba, walang ads, walang stars, na-on-hold pa yung earnings ko. So, di ba, mas kung mayroon mang ka-depress, ka-stress. So, sa mga nadidemonetize yun na kagaya ko. Pero di ba, kasi nandito tayo, wala tayong assurance dito So, hindi forever itong Meta Hindi forever yung pagpe-Facebook natin. So, enjoy lang natin. So, kung magiging ma-monetize tayo, kumita tayo, so bonus na yun. Tulad ni Madam, sabi niya, nasunog na daw yung pagkain niya kasi nagre-reels, nag-i-engage. Huwag ganun. Kasi baka magkasakit kayo, hindi pa kayo kumita dito sa Facebook. Paano na lang? Diba? Kasi ma-stress kayo, magkasakit, ma-depress, at kung ano-ano pa yung maisipan yung gawin. Tapos wala ngang kita. So nga, di ba lugi tayo? Minsan kasi yung iba dito, nagmamadali silang mamonetize kasi iniisip nila ang laki-laki ng kitaan. Tapos ngayon, na-monetize, wala. Na-reality sila kasi nga, hindi naman talaga ganun kalaki ng kitaan. So kami previous month, kung napapansin nyo, nagpo-post kami ng malaking kitaan. Kasi nga, dati ads yun.
Ads yun, maraming ads pang lumalabas sa video natin. More ads, more kita, kaya malaki yung kinikita namin. Ngayon kasi, kitaan ngayon sa in-stream at ads on Reels per views na. So kapag wala kang views, wala ka talagang kita. So kapag magigain lang kayo ng 500 views, 1,000 views, 3,000 views, minsan nga ang 5,000 views wala pa nga yan eh. So wala, maliit talaga yung kitaan. Kaya mostly dito ang kumikita sa stars kasi merong mga nagbibigay ng stars. Pero sa ads, may kita tayo pero wag talaga kayong mag-expect. Lalo na ngayon ang kitaan dito sa in-stream ads at ads on Reels per views na. So, kailangan natin mag-create ng engaging, interesting, informative. Or gusto nyo magaling kayong mag-entertain dyan, magaling kayo dyan sumayaw, mag-jokes, o kung ano-ano pa man. So, gawin nyo po. Kasi the more na magustuhan ng mga tao yung mga video ninyo, the more na mag-i-engage sila, makagain kayo ng organic viewers at organic followers. So kapag magkaroon na kayo ng organic followers, so doon na papasok, nakikita kayo ng malaki. Kasi kapag until now, nag-i-engage pa rin kayo paulit-ulit, hindi nyo ini-improve yung video ninyo, wala talaga. Promise, wala yan. Kahit paulit-ulit kayong mamonetize sa mga features ni Facebook, kung hindi nyo i-improve yung mga video ninyo, wala talagang mangyayari. Maniwala talaga kayo kasi mostly nagmamadali yung iba na mamonetize. Pero kapag mamonetize, malalaman na talaga nila na maliit talaga yung kita kapag walang views. So, kailangan talaga mag-isip tayo ng video na papanoorin ng mga tao. Hindi lang yung kung ano-ano lang yung i-upload natin. Para ma-entertain din sila ba? Di ba? Kaya nga kayo nagpa-follow sa mga ibang content creator kasi nga nagkaka-interest kayo at the same time may matutunan kayo. Yun yung purpose doon. Hindi tayo nagpa-follow para wala lang. Or siguro kung engage tong palo to palo lang. Pero alam mo yun, kailangan nating i-improve yung video natin para makagin tayo ng organic viewers. Kasi hindi tayo habang buhay magpalo to palo eh. Mahirap. Makikiusap ka na, ipalo mo naman ako, panoodin mo naman, i-share mo naman, i-like. Mahirap talaga. Kasi hindi lahat ng tao masasabihan mo na ganyan at ang hirap naman yan na paulit-ulit kung 1,000 yung followers mo, 5,000 yung followers mo. So, ibig sabihin lahat ng nung sasabihan mo, di ba? Pero kapag magkaroon na kayo ng organic viewers, no need na yan. Pag mag-post kayo, automatic may manood, may mag-react, may mag-engage sa inyo, merong mag-follow. So, kailangan talaga mag-isip kayo ng video na magkaka-interest yung mga madlang people. Madam Eden Suarez, shoutout sa'yo Madam. So nakapalo na rin ako sa'yo Madam. So chill ka lang. I-enjoy mo lang yung pagpe-Facebook. Mag-upload ka lang. Pag-isipan mo na i-improve yung video mo para makagain ka ng organic viewers at organic followers. Para imalay mo. So diba soon, hindi mo na kailangan makipag-engage to engage. Normal, mag-engage tayo. Pero alam mo yung hindi all the time na hindi na tayo natutulog, na-stress na tayo, na-depress na tayo kasi nga kailangan maka-engage tayo ng ganito karami. So alam mo yun. So mas maganda kasi yung magkaroon tayo ng organic viewers at organic followers para ma-minimize na natin yung pag-i-engage para din easy yung live. Darating din yung araw na makakakuha ka rin ng organic viewers at organic followers. So wag mo na i-stressin yung sarili mo sa pamumula ng professional dashboard kasi normal talaga yan. Halos lahat ng mga kilala ko, ang dami-daming followers, pula yung professional dashboard. Huwag po kayong masyadong ma-stress kapag namumula yung professional dashboard ninyo kasi normal lang po yan. So, more upload lang madlang people, huwag kayong mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Alright.